Guys, I guess hindi tayo matapos-tapos sa topic na last. Kasi may nakita akong post sa TikTok. Oh my gosh, parang bata pa yun. Sabi mo ng kahit sa 13, 14, 15, bata pa yun. Teenager pa yun. Child abuse na yun sa utak niya at pakiramdam niya. Alam niyo ba, sabi niya, ako pang mas nakakaramdam ng shame kasi yung kasama ko. Well, maybe the example itself is the parents. Baka naranasan nila mismo at katabi nila. OMG. So, well, yung sabi niya ata doon is hindi exactly. Pero, nagbasa, I mean, din ako ng comments. Ang dami pala, grabe. Ang daming nakaranas ng ganon. OMG, kung iisa ang kwarto, di gawin nyo nang walang tao. Tama nga naman yung ibang kwan. Ba't ikaw pang mahihiya? Dapat sila ang mahiya. Wala na ba talang moral ang mga tao ngayon? Immoral na po. So tama po yung sasabi kong plague or plague na nangyayari sa ating mundo. Yung mga sakit na dumarating. Hindi lang po yung lamok or dengue. Kasi madami din ngayon. Pero may napanood ako about dengue, mag-ingat po tayo. Ginamitan din nila ng gamot. Nagsisimula ulit sila. So, lotion yung mga off or basta yung sinasaksak dyan or sinisindihan or spray, gawin nyo na lang. So, ito po, may nakuha akong video sa TikTok din about sa lamok. Genetically modified mosquitoes have gotten the green light to be released in America. They say these mosquitoes, they don't bite people, they just mate with the females, and they're modified so that the offspring die off. The lethality gene they put in, it actually doesn't kill all the mosquitoes. It only kills the females. The males go on living. In other words, the GMO mosquitoes do bite humans. Some of the programs are about using the mosquitoes for other things, like vaccinating people against their will. In September 2022, NPR declared that the researchers had successfully vaccinated people using these GMO mosquitoes. One of the lead scientists on the program told the publication that we use the mosquitoes like they're 1,000 small flying syringes. Well, look, what's the big concern here? Well, partially true narratives are being used to roll out a program to release GMO insects. The program does not have a lasting effect. And even beyond that, the programs are linked to others that could be used to involuntarily vaccinate people. So, ituloy na lang natin yung about dyan sa ang lakas talaga ng kasalanan natin about sa last, di lang sa pera. Sa pera at power, pati sa last. Yung wala ng contentment or nauuna yung last bago magpakasal. Hindi dahil sa culture. One example is everyone's doing. Kung anong sinimulan ng isa, gagawin. Alam ko hindi, pwede namang sabihin yung mga sinimulan nilang movies noon. Pero alam ko, ginagawa din ng tao noon pa yung ancestors natin. Kung sino nagsimula hanggang ngayon na present na to. Kung hindi tayo magbabago, lahat tayo magkakasakit kahit yung hindi ginawa. Kasi yung bacteria, kung yung HIV, STI, etc., isang galon ng mucus na manggagaling sa'yo, yung dura, or paano naman yung AIDS, isang lang sa sugat mo, or nagamit mo yung gamit niya. Malapit na atang maging ganun. AIDS na. Pinapakain nyo lang yan kung kanino kayo, kung kanino nyo binibigay yung sarili nyo, so pinapakain nyo yung DNA nyo, yung evil DNA nyo. Kasi yung sins na pinapasa ng ating ancestors, mga magulang, lola, or etc., isa yun na po yung DNA mismo. Yung evil DNA, kasalanan. Buti kung may isang tao
na magkakat ng curse sa iyong family bloodline. Paano kung ikakat niya sana pero nahulog din siya sa patibong? Wala na po. Mas masarap kayang gawin yung spirituality kaysa kasalanan. Kasi kasalanan, grabe yung hahanapin mo. Yung magiging masaya ka pag nagawa mo yung kasalanan, pero may hangganan. Pero pag spirituality, forever na po yun. Unconditional freedom na sinasabi nila. Mahihirapan ka dun sa spiritual healing or awakening. Pero pag tinuloy-tuloy mo yan, ang ganda ng pakiramdam. Kahit anong problema na dumating, kahit anong gawin nila dyan sa spiritual world, or kahit anong mag-attach sa'yo, hanggat alam mo na andyan si God sa'yo, andyan yung protection. Kahit may sleepless night ka na hindi makatulog or sleepless, hindi makakain ng ng maigi. And of course, I recommend also more eating vegetables than meats. Once a week siguro or twice a week sa meat, more in vegetables. And maganda rin yung salad, yung fresh. Drink water. Sometimes i-connect mo yung paa mo sa land. Tanggalin mo yung tsinelas mo din. Takbo-takbo ka. Air. Maligo. Ganun. Pagliligo. Connection sa water din. And ugaliin ito na kahit nag-iisip ng masama, mag-reflect. Ay, nag-isip ako ng masama. Pero sana patawarin mo ako, God. Parang ganun. Reflection, confession. Tapos galing, maganda yung lumalabas dito. Pag walang magandang sasabihin, manahimik. Kontrolin ang katawan. And yung sinabi ko nung past video na ugaling din makinig ng mga advice nila kahit alam mong hindi mo gagawin. Tolerance ang makukuha mo dun. Formula ng control, patient, understanding. Na hindi ka, kung nakarinig ka lang ng konting makikipag-away ka na, or hindi makikipag-away pero makipagbungangahan ka. Masakit talaga. Pero kailangan para lumakas, hindi laging nasasaktan ito. Kasi dito muna, di ba, papasok. Tapos masasaktan na ito. Magkakaroon na rin po tayo ng sakit ng hypertension o sakit sa puso. Doon din po tayo magiging malakas. Okay lang po na pag alis mo is iyak konti lang. Pero always remember the good benefits in here and in here. Just pray na yung narinig mong advice na parang judgment. Kasi truth is always truth eh. Masakit talaga. Will give you good benefits but not hurt in hatred. Kasi in forgiveness also. Kasi na-hurt ka eh. Na-hurt ka sa sinabi niyang advice. So forgive that advisor in the advice itself, in the truth. Para ma-release mo yung sarili mo sa hatred and hurt. Na mabigay mo sa sarili mo yung freedom na kinakailangan niya, yung placebo, yung gamot. So, sana ugaliin din natin i-connect yung mga nararanasan natin sa benefits niya. Ganun rin po yung spirituality. And mag-pray din po na lalong lumakas, protection ni God. And of course, huwag tayong mahulog sa patibong na maging masama na tao. Kasi doon tayo nahulog sa fear, doubt. Well, kung alam mo namang nag-change ka, yung past mo, ginagamit niya ng evil side din yun para i-bring out yung past mo sa ibang tao or sa sarili mo. Sa isip mo, ganun. So, be positive that you are already changed. Na nagbago ka. Kasi pag iisipin mo na baka hindi ka nga nagbago. Na kasi sinabi ng taong yun na at the end, hindi ka nga nagbago. Tapos makukwestiyon mo ng sarili mo. Makukwestiyon mo yung sarili mo. Paulit-ulit hanggang bumalik ka ulit sa dating cycle matrix. Imbis na, nagbago ka. Well, pag napapansin mo ganun, pray. Pag napapansin mo din negative ka, kahit
ang question mo sa yung prayer is negative, sasagutin ni God yan. Parang pagkatapos ng ilang minuto or ilang hours, mararamdaman mo yung parang luwag ng kalauban. Yun po yung kapalit ng every confession mo kay God. Ng reflection mo. Yung parang, wow, parang walang nangyari eh. Parang wala akong naisip or parang walang, kung nag-away kayo, kung sino man yun, parang walang nangyari. So, ikaw din mismo, yung mag-go forward and kakausap sa taong yun. Then, magugulat din yun, promise. Kahit hindi niya sabihin. Magugulat din yun. Parang hindi naman tayo nag-away. Sa isip niya. So, why na tayong mga taong mag-advance, mag-isip, sabihin mo na. Or very observant and vigilant on something. Tayo nang gumawa ng step para sa pagbabago. Kasi kung walang gagawa din, sino? Isipin mo na lang yung, wag na yung present. Yung future na lang. Na kahit medyo mahirap sa present kasi talagang mahirap. Lalo pag gustong magbago. Tapos yung mga kasama mo sa dati. Unti-unti naman. Pag may nakikita nilang konting pagbabago din. Parang nakikisabay na rin. Kasi yung doon mo maintindihan yung energy, vibration, frequency. Na even beyond physical, meron. Mababibrate nila sa'yo yan through energy frequency. And tutulungan din ni God. Parang meron ding kumakausap dito sa kanila. At dito. Parang Bluetooth or Wi-Fi. Parang si God ang main sa Wi-Fi, din pag mag-connect lahat, di ba? And andyan yung Holy Spirit, di ba? Na mag-guide sa atin. Nakakaumay minsan, nakakapagod, pero may renewal ng energy naman eh. Pag sabihin mong, God, napapagod na ako, parang may biglang renewal. Parang bigla kang nabuhay ulit. So, yun din ang explanation po ng faith and belief. And spirituality, the connections ng spiritual then physical. So, I think, kung yan gagawin natin yun, kailangan natin isipin yung Kasi tayo din nagbibigay ng shame ng sarili natin eh. Kung dahil sa maliit ang isipin mo na lang. Mas magandang isipin po natin kung magkakaroon tayo ng partner, bata pa tayo. Yung friendship, yung may kakausapin ka, yung pag-feel ka lonely, may kasama ka, hindi dahil kailangan yung part na yun. Kasi mostly ng relationship ngayon. But parang ang dahilan is dahil doon. Yung kailangan may ganun. Kung ganun yung partner mo na lalaki, hindi yung bagay sa'yo. Kasi mas advanced talaga ang babae kaysa sa lalaki. Kailangan nating intindihin. Kasi babae ang support ng lalaki. Babae din ang dahilan para mag-mature ang lalaki. Kasi, kahit pupuntahan natin yung story ni Adam and Eve. Sino ba ang nag-dictate? Si Eve, di ba? Na imbis na si Adam yung magdadala. Yung babae pa rin. So, tayo nga, mga babae, ang magkakat ng mga ganun. Tayo din dapat ang dahilan para mag-mature yung mga lalaki. Yung ibang babae, pinagtatanggol sila. Mali na nga ang pinaggagawa. Kahit sabihin mong anak mo or apo mo, bakit hindi mo na lang pagsabihan? Kasi benefits din po natin yun. Benefits po natin. 1 in a million or 10% sa 100% na population ng lalaki all over the world is matured. Only few. Pag sa girls, 50-50 sabihin mo na. So, mas advance nga. So, parang babae nag-advance din yung nila, di ba? Yung kung maghahanap sila ng partner. Anong tawag kasi doon? Parang hinahanap nila, or standard yan. Standard. Pero actually, hindi yan mataas. Yung lalaki na marunong lang naman magdala pag magkaroon ka ng pamilya or relationship. Yung hindi hinahanap is naghahanap ng magbumubuhay sa kanya.
or magdadala sa relationship or sa pamilya. Diba? Dapat lalaki, diba? So, bakit nabubunga nga ang mga babae pag nag-asawa sila? Kasi yung lalaki is, diba? Alam naman ng ibang girls to, yung ganitong scenario. Comment down para magkwento, tapos matuto din naman tayo, diba? Sa kwento ng iba. Masarap din kayo magbasa at makinig ng kwento ng iba. Nakaka-inspire din at nakaka-motivate. Nagbibigay din ng advice. Kung lalo pag yung experience is malatereserye. Or parang hindi mo ma-expect na meron palang ganun na story. Di ba? And I think yun na yun. End na natin. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment, and share so next videos.